Okay, balik. IKEA muna tayo. Sobrang init. Actually, hindi pa siya talaga summer pero mainit na. Tsaka excited ako itry yung pagpayong. Titignan ko kung gaano katiba yung payong. Ayun. Ang ganda lang, no? Ang ganda ng panahon. Kasi kahit sobrang init, masarap siyang maglakad kasi may konting-konting hangin. Pero hindi pa talaga siya humid. Yung dagat. I-miss ko lang talaga na maglakad-lakad dito kasi hindi matao yung ganitong oras. Tapos ganitong araw, hindi masyadong puno yung boat. And mangilan-ngilan lang. Ang sarap lang magtambay-tambay din sa festival. Sobrang sobrang init. Hindi ka tatagal lang wala ka salamin o wala akong payong. Kung weekdays yan, napakadaming tao dyan. At least dito, ilan lang kayo. Mga kagaya kung ayaw naman siya ng maraming tao. May enjoy talaga. Tsaka mas gusto ko mag-isa lang ako. Walang mga epat. Kasi minsan pag may kasama ka, gagawin ka ng taga-picture. Hayop na yan. Habang nag-voice over ako dito, alam, building dyan, Kiana yan. Diyos ko. Nervous ko sa katawan. Diyos ko ito mga to. Ano na talaga ako nung pobitin sa alarm na yan. Anyway, yan. Gusto ko lang videohan yun. Balik tayo sa video. Ang gandang videohan ng tubig ng dagat. Yan. Ang sarap tututukan alon. Ng dagat. Punta lang ako sa IKEA. Kailangan pumunta ng IKEA is para bumili ng salamin. Kasi ilalagay ko dun sa locker ko. Yun ang talaga dahilan. Kaya ako nagpunta ng IKEA. Nakasok pa ako. Tsaka, siyempre kasama na rin din pag-video-video. Lang, ang ganda kasi. Ang ganda ng camera. Na-enjoy ko pa yung simoy ng hangin. Sobrang man init, pero hindi ka masyadong maramdam kasi nga nakasalamin ako. So, kailangan talaga super dark na dark yung salamin mo para hindi ka ma-enjoy mo tingin. Dream ko makarating din sa library na yun. Inshallah. Soon. Di ko alam kung paano pagpunta dun pero puntahan ko din Siguro pumunta ako dun. Kailangan ko pumunta na ng maaga. Kasi feeling ko lalabas ako ng gabi na. Ayun. Enjoy muna tayo sa dagat.
Ayan, malapit na tayo. So hindi ko na na-videohin yung pagbaba ko kasi may half na akong payong, may half pa ako telepono. Baka naman malaglag na ako. Safety first pa rin, syempre. Ayan. Sobrang init, grabe. Super. Pero ang ganda diba? Wala pa masyadong tao. Actually, backside siya. So, mukha lang siyang patay na patay yung area. Pero sa loob yan, marami tao. Kasi past 10 naman na yan. So, 10:30 na yata. Ang ganda ng area. Kasi wala tao-tao. Ako lang, tsaka yung tagalinis, yung kasabay kong bumaba, hindi ko alam kung saan sila sumuot. Basta din ako masok sa pinaka-entrance. Kasi parang yung kasabay kaya tayo mga dito yan din nagkatrabaho. So din ako sa entrance, pumasok talaga. Pagdating sa loob, hindi ko na na-videohan kasi may hawak akong payong. Ay, ito na pala. So nakauwi na nga pala ako. Hindi mo na-videohan yung iba. Ito lang. Binidyohan ko lang habang nag-general cleaning na naman ako ng kwarto. One day off lang ako, so kailangan sulitin. Sobrang alikabok, nakakainis. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi naman pwedeng as in, hindi ko nabubuksan yung kortina. Sobrang dilim naman. Ayoko naman ng sobrang dilim. Siyempre, gamitin naman natin yung bintana. Ayoko naman ng puro ilaw lang. Mas mainit lang. Yung ilaw lang ginagawa. Basta maganda pa rin yung pinapasukan ka ng sinag ng araw. Yung nagigising ka. Ako, para sa akin. Gusto ko yung nagigising ako sa sikat ng araw. Kesa yung sa alarm clock. Hanggat maaari ayoko na nagigising sa alarm clock. Kasi nagugulat ako. Parang hindi maayos yung tulog ko kapag nagigising ako sa alarm. Maganda pa rin nagigising ka sa sinag ng araw. Lalo ngayon, nang alas 5 pa lang halos andyan ay sumusuhong na agad yung araw. Gusto ko yung ganun. Pero ngayon na night shift na uli ako, so fisil muna natin yung kortina na yan. Kailangan wala makapasok ang sikat ng araw habang ako'y natutulog. Dahil syempre pag panggabi, kailangan tayo mumawi ng mahabang tulog. Kailangan dire-diretso, ayokong putol-putol. Yan, nilinisan ko lang kasi one day off nga lang. Walis-walis. Araw-araw naman akong halos hindi nga araw-araw. Mayat-maya nga ako nagwawalis. Kaso palang talaga maalikabok. Teka, may tao may nag-doorbell. Yun, may bisita. So, itong room na to baka ito na yung last chance ko na mag-isa. So, baka next week, anytime, kakaroon na ako ng mate dito. Okay lang, kasi hindi naman to talaga solo room So, alam ko naman na magkakaroon ng roommate. So, is okay na rin siguro yun. Ang magiging ka-roommate ko ay manglahi. So, is okay na yun siguro. Minsan, pag ibang lahi, pag kalahi mo yung roommate mo, mas komplikado Nakakabuisit. Nakala mo kung sinong mga lilipatan ng ibang lahi, okulong din. Mas maganda nga yun, at least may reason ako na hindi man ako matihikibo. Meron akong dahilan. Diba, hello, pagod ka na nga dudugo pa ilong mo sa kaka-English, di mo ka na lang magsalita, diba? Namantala pag Pilipina, parang obligas mo silang hi, hello sa kanila, mga buisit. Kung ayoko nga silang batiin, diba? Okay na rin kinalilipatan ako ng iba lahi. Deadman na lang kami sa barangay. Kikibuin ko siya kung kailan ko gusto kong kibuin niya ako, kailan niya akong gawin. Walang problema! Tala kapag mo Pilipino ka rin mo, titismis ka pa sa labas. Pag hindi ka kimiba, sabihin mo sa maugali mo, bakto mga demonyo, baka tayo mamatay lahat, mga buwisit kayo. Kayo na mga perfecto. Ayun na yung mga,
Mga mixed congeniality. Palabatik ko no pag nakaharap, pero kapag nakatalikod, sisiraan niyo kasama niyo, lalim karumit niyo. At least siraan man ako no, magtataka, ibalahi yun eh. Hindi ko alam, hindi natin alam na likaw na mga ugali natin. Pero yun sa kapwa ko Pilipinas, sisiraan ka pa. Yan ang hindi ko madatanggap. Sila nakakabisit, so okay lang. Yun. At yun na nga ang kwento. So maglilinis sila muna tayo. Ako'y maliligo na rin ng oras na.